Ang mensahe ay naging isang mensahe ng isang simpleng pasasalamat at pag-asa. Pasasalamat ko para sa lahat ng mga taon ng biyaya at buong pusong pag-asa para sa mga susunod pang mga taon ng biyaya sa bagong ito ng aking paglilingkod. Sa kanyang kabutihan, Gaudencio Cardinal Rosales, na naging aking tunay na ama at lolo, tagahubog at mabuting halimbawa ng paglilingkod at pagsunod sa aking buhay bilang tinawag ng Diyos. Mula ang kayo po lolo ang naging aking obispo, nag-order sa akin sa pagkapari hanggang sa ako ay maging obispo. Maraming salamat po, Lolo Densi, para sa lahat ng pagtitiwala, pag-ibig, pagpayo at pagsuporta. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Ako naman po ang magpapapasko sa inyo. Alam niya yan, tuwing Pasko po, bilang obispo ng buwang, ang gawain ko namamas ko sa kanya para sa aming diocese. To His Eminence, Jose Cardinal Agrícola, ang taus-puso ko din po pasasalamat sa inyong pong pamumuno sa araw na ito ng aking instalasyon. Dahil kayo na po naman ang aking metropolitan, sa inyo naman po ako ang mamamas ko. Mamupuni naman. Sa mga minamahal ng mga kapatid, ng mga arsobispo, obispo, mga diocesan at administrators ng iba't ibang dioceses ng ating pong buong kapuluan ng Pilipinas, with special mention to Archbishop Brian Jimenez of Guam, a friend who came all the way from Guam to be present in this installation. Sa inyo po lahat, maraming salamat po sa inyong presensya, suporta at panalangin. Ngayon din po ang espesyal na pagpapasalamat sa mga naging obispo ng Diocese ng San Pablo, mula kay Bishop Bantille hanggang kay Bishop Ben Buenaventura Amadico at kay Bishop Drona na ngayon po ay narito, Bishop Emeritus. Ang akin din po pasasalamat sa inyo, sa inyong mga nagpunta, itinanim at ngayon ipinamamana sa akin bilang obispo. At siyempre, pasasalamat po higit kay Bishop Mario Hubert Vergara, ang naging apostolic administrator ng Diocese ng San Pablo. Salamat po, Bishop Milo, sa pangangalaga at pagiging ama ng buong sipag, tiyaga at tunay na katatagan, tibay at kapabayan nang maglingkod po kayo sa loob ng mahigit isang taon bilang apostolic administrator. Maraming salamat po. Alam po namin, hindi naging madali ang taon ito para sa inyo. Sa mga kapatid na mga pari, mula sa iba't ibang mga dioceses at dioceses, sa inyo po mga religyoso at religyosa, nakasama namin dito. Sa inyo din po, maraming salamat sa pag-iisa, suporta at panalangin. Sa aking po mga pamilya, mga kaibigan, lalo na po sa aking mga magulang, si Kama Marcelino at si Katita, na laging nagpakita sa akin ng tunay na suporta sa aking buhay at bukasyon. Sa inyo pong paggabay at pagpanalangin, narito na po ang anak ninyong malikot, obispo. Sa aking mga kamag-anak na naragagdibin, ang aking mga tiyo at tiya, ang kapatid ng aking ama, ang Chumis at ang Tita Ulia, ang batang-bata ko po yan, 92 at 94. Salamat po sa inyong pagdating. Minsan lang sinabi ni St. Jane Francis de Chantal, ibaling mo ang iyong mga mata sa Diyos at ipaubaya mo sa Kanya ang paggawa. Yun lang ang paggawa na iyong kailangan alalahanan.
taong 2014 nang ako ay payuhan ni Bishop Ray Evangelista na baguhin ang aking panalangin nang ako ay i-appoint na obispo ng Diocese ng Buwak. Ang kanyang sabi, Junie, huwag nang kapag nagdadasal kayo, itinatanong mo pa sa Diyos kung ano ang gusto niya. Nariyan na ang iyong appointment galing sa Santo Papa. Kung magdadasal ka, sa harap niya ang sabihin mo na lamang, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. 9 years and 8 months akong nagtiwala sa Diyos bilang obispo ng Diocese ng Buwak. At dahil sa pagtitiwala yon, ako ay namangha sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa pagiging obispo ng Diocese na ito. Tunay na ang magtiwala sa awa at kabutihan ng Diyos ay siyang susi ng biyaya. Ang mga taong iyon ay taong puno ng biyaya. Ako po'y pinagpala ng Diyos ng mga taong may pananampalatayang tunay at malalim. Kayo, mga kapatid kong pari ng Diocese ng Buwak, na nagpakita sa akin ng tunay na halimbawa ng pamumuhay, ng pagsunod, ng kahulugan, ng pag-ibig ng isang pastol, kahulugan ng pamumuhay ng payak, at ng kung ano ibig sabihin ng magmahal at maglingkod. Mga kapatid kong pari mula sa Diocese ng Buwak, pinadali ninyo ang buhay ko bilang obispo. Pinasaya niyo ako bilang kapatid ninyo at pinagpala ninyo ako sa aking pagiging obispo ninyo. Maraming salamat sa inyo. Sa mga mananampalataya mula sa Diocese ng Buwak na naging aking mga ama, ina, kuya, ate, mga anak at mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng pag-ibig, paggalang, kabutihang loob, pagkain, at mga kabutihang ipinakita niyo sa akin. Salamat po sa lahat ng aral ng tunay ng pananampalataya na nagmula sa inyo. Tulad ng nabanggit na kanina, do not forget, you may not be my only love, but you will always be my first love. Mga minamahal na pari, gagamitin nilang ang mga salita niyan sa mga parokyahan. Bawal gamitin sa ibang paraan. At ngayon, sa mga kapatid kong pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga minamahal, mga laiko at mga kapatid kay Kristo ng Diocese ng San Pablo. Ito rin ang gagawin ko ngayon bilang inyong lingkod ng obispo. Ang muling magtiwala ng buong buo sa biyaya at kabutihang loob ng Diyos. Sinimulan ninyo sa pamamagitan ng isang napakainit na pagtanggap sa akin. Ang narinig ko nung kami po ay paparito sa simbahan, ang sabi ng ilang tao, anong tuon iyon? Ang sabi ni Bishop Mayo, Santo Niño iyan. Sinimulan ninyo sa pamamagitan ng napakainit na pagtanggap. Kaya nga, araw-araw, ipagpapatuloy natin ang init ng pag-ibig sa Diyos sa mga araw na susunod. Ang sabi nila, ang installation daw ay parang araw ng kasal. Masaya at puro pagdiriwang. Pero katulad din daw ng buhay mag-asawa, nagsisimula lahat pagkatapos ng araw na ito. Alam ba ninyo, nung unang malaman ko ako'y magiging obispo ng Diocese na ito, tulala, takot na takot ako.
Sabado. Pero habang dumarating ang araw na ito, sa mahabang panahon ng pananalangin, sa mga oras sa harap ng Panginoon na sa banal na Eucharistia, wala na ang pangambang ito. Ako ngayon ay mapayapa ang loob. Sapagkat muli ako'y buong puso naniniwala na kung gaano man kahaba ang magiging ating pagsasama, ako ay muling mamamangha sa magiging mga biyaya na ating mararanasan mula sa Kanya. Ang aking pong panalangin ay sama-sama tayo maglalakbay at magtitiwala patungo sa kabanalan at pagiging sambayanan ng Kristo na buhay ang pag-asa at daan ng pag-asa at pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Sama-sama nating pagpalibaguhin ang pag-asa ng ating ugnayan sa Diyos at tulungan ng iba ay maranasan din ang pag-asa ito na mula kay Kristo. Sa mahal namin ina, ang birhen ng biglang awa, birhen ng tumba, birhen ng Monte Carmelo, birhen tagapamagitan ng biyaya. Muli po ipinagkakatiwala sa inyong makalinang panalangin, pagtatangkilik at paglingap kaming inyong mga abang anak. Sa Diyos ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri.